Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Queen of Cups. I feel like ang nasisense ko sa energy mo, may mga nararamdaman kang kalungkutan. And alam mo sa sarili mo na hinahanap mo yung pagmamahal na gusto mo, yung nurture na gusto mo na maibigay para sa'yo. And very sensitive ka right now, emotional, sa mga nangyayari at tumarating sa buhay mo. Ang mensahe ng card mo, may parating dito na healing and happiness for you. Enjoy. Ngayon mo ini-enjoy kung ano yung meron ka. Ngayon mo nakikita na kailangan na ibigay yung kasiyahan na gusto mo. Yung freedom na para sa'yo. Some of you, pwedeng financial stability na nakukuha mo. May nagkaroon ng end of cycle. Pero, tapos na yun eh. Ang mahalaga ngayon, yung darating sa'yo na new cycle, which is maganda kasi may katahimikan at kapayapaan doon. Marami kang pinagdaanan, naranasan, at na-overcome mo yun. Nalagpasan mo, na mas ready ka na harapin ngayon yung mga dumadaan or dumadating sa buhay mo. May darating dito na bagong transformation, which is malaki na changes to para sa'yo. Hindi ka pa rin makalimutan na pangyayari sa buhay mo sa nakaraan. Some of you, pwedeng tao na talagang malaki yung naging ambag niya sa buhay mo. Nagkaroon ng pagsisinungaling doon. Some of you naman, may iniisip kang bagong strategy na pwedeng gawin sa mga nangyayari ngayon, sa mga dumarating na sitwasyon or pangyayari sa buhay mo. Pinabalanse mo lang lahat yung mga kinakaharap mo. And may mga desisyon ka dito na kailangan mong ibigay at harapin. Clarify natin the Sun. Ten of Swords and Four of Pentacles. Meron nag-end dito. You feel backstab. Napagod ka na dun. Kaya inihinto mo na. And nag-heal na yun. Kasi para sa'yo past na yun. Mas masaya ka na kung ano yung meron at tumarating sa'yo ngayon. And mas gusto mo na mag-ipon muna, iniisip mong i-secure yung future mo. Clarify natin yung Wheel of Fortune.
Queen of Cups and Ten of Pentacles. Very emotional ka. Pwedeng meron ditong salo-salo na mangyayari, celebration, masayang mag-gather yung or magsasama yung pamilya. Ini-enjoy yung moment na to. Some of you magkakaroon ng may financial na stability and pwedeng inheritance some of you. Kasi meron ditong nakikita ko na bagong cycle po yun na darating. Which is very nurturing. And andun yung peace around the family. Clarify natin ang death. The Emperor and the Sun. You want to lead your life dun sa masaya. Ayun yung gusto mong mangyari at dumating sa buhay mo. At mag-heal lahat ng situation na hindi maganda sa past. Clarify natin ang Seven of Swords. Two of Cups and Page of Pentacles. Magkaroon doon ng pagsisinungaling. And para sa'yo may mga plano ka ditong gawin or strategy na gusto mong umpisahan. Pwede kasi dito na may nangyayari na running away dun sa situation. Kasi may mga gusto ka pang makuha, ma-achieve. Pwedeng ikaw din to na pinupunuan mo lahat yung pagmamahal na gusto mo sa sarili mo at may mga gusto ka pang makuha na pinapangarap mong mailagay dun sa financial na stability, yung gusto mo, and iniisip mo kung anong strategy yung pwede na gawin dun. Clarify natin ang Nine of Pentacles. Death and Knight of Pentacles. Meron ditong parating para sa'yo. Pwedeng may magbibigay ng regalo. Some of you pwedeng offer. Or mas ipopokus mo yung attention mo ngayon sa trabaho, sa pera. Kasi gusto mo magkaroon ng stability doon. Ayun yung nagpapasaya sa'yo eh. Clarify natin the full. Six of Swords and Ace of Swords. Ngayon, mas gusto mong harapin yung buhay mo na maging okay. Na mag-heal lahat yung wounds na nangyari sa nakaraan. And may mga plano ka dito, idea na pinag-iisipan mo ng malalim. Clarify natin ang Four of Pentacles. Seven of Swords and Three of Swords. Sobrang nalungkot ka nung nangyari to dun sa past. Kasi nagkaroon ng cheating and lies dun. Nasaktan ka, iniyak mo, and andun yung pain na gusto mong alisin sa puso mo. Clarify natin ang Two of Pentacles.
King of Wands and Page of Pentacles. Itong tao na to urong-sulong. Kasi nakikita niya na gusto niyang mag-invest, ibigay yung makakaya niya. Andun yung passion eh. Also, iniisip niyang mag-heal muna yung situation bago siya magparamdam. Pinag-iisipan niyang mabuti. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Some of you, pwedeng ikaw to, pwedeng iniisip mo na mag-invest dun sa isang passion na gusto mo. Pero, naguguluhan ka pa. Assertiveness. This situation can be healed gently and with love as you have requested. Yet, there's also a need for your strength and truthfulness with the other people involved. We will stand right behind you as you speak your truth, giving you strength and guiding your words. Ang mensahe ng yung gabay na yung mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo, kung ano man yan, maghihil at maghihil din yan paunti-unti. Hindi man ganun kabilis, pero mararamdaman mo na magiging okay naman lahat. Basta magdasal ka lang palagi at gawin mo lang yung mga bagay na magpapasaya sa puso mo. Kung medyo nandun pa yung pain, kailangan mo na lumabas and magkaroon ng relaxing moment with your friends, family, yung lalabas ka na makipagkwentuhan ka sa kanila para makalimutan mo muna yung pain na nararamdaman mo dyan sa puso mo. And lahat naman ng unos na dumarating sa buhay natin, hihinto at hihinto rin yan dun sa tamang oras at panahon. Hindi naman niya mananatiling unos dyan or bagyo sa buhay mo. May mga dapat ka lang talaga na matutunan. Huwag ka lang susuko. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.